Okay, tara't, pasukin natin to. Pag-uusapan natin ang isang serye ng matitinding harapan. Isang tunay na labanan ng talino kung saan bawat salita ay patibong at bawat tanong ay may lamang lason. So, ang setting natin, ang Templo ng Jerusalem. Isipin nyo, ito yung sentro ng kapangyarihan ng mga lider ng relihiyon at dito mismo sa kanilang teritoryo nagtuturo si Jesus. Ramdam nyo ba yung tensyon sa hangin? At napakalinaw ng misyon nila ha. Ang goal, hulihin si Jesus sa kanyang sariling mga salita. Gusto nilang ipahiya siya sa harap ng publiko para masira ang kanyang impluensya sa mga tao. At dito na nga sa loob ng templo, magsisimula ang harapan. Isang direktang pagsubok, hindi lang sa kanyang karunungan, kundi pati na rin sa kanyang otoridad. Heto na yung unang patibong, ang authority trap. Lumapit yung mga bigatin, yung mga punong pari at matatanda, at diretsahan siyang tinanong, "Teka muna, sino ka ba para gawin ang mga to? Saan galing yung karapatan mo?" Alam mo yun, isang direktang hamon sa kung sino siya. Pero ang galing ni Jesus, imbis na sumagot, binalik niya ang tanong sa kanila. At hindi ito pag-iwas ha, ito ay isang napakatalinong strategy. Sabi niya, sagutin niyo muna to. Yung pagbabautismo ni Juan, galing ba sa langit o galing lang sa tao? At dito natin makikita kung gaano ka-perfect yung patibong na ginawa niya pabalik sa kanila. Kasi kung sasabihin nilang mula sa langit, ang isasagot ni Jesus, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Check. Pero kung sasabihin naman nilang galing sa tao, nako delikado, babatuhin sila ng mga tao kasi para sa lahat, propeta si Juan. Checkmate, wala silang ligtas na sagot. Kaya ano na lang ang naisagot nila? Ito, hindi namin alam kung saan ito galing. Boom! Sa harap ng lahat ng tao, napilitan silang aminin na wala silang kaalaman. Napakalaking pagkatalo para sa kanila. Matapos yung unang round, hindi na lang nanatili sa depensa si Jesus. Hindi na siya naghintay. This time, siya naman ang sumugod gamit ang isang makapangyarihang kwento at isang simpleng barya. Ikinuwento niya ang talinghaga ng mga kasama. Isipin niyo to, may-ari ng ubasan, nagpadala ng lingkod para kumuha ng parte niya, binugbog. Nagpadala ng isa pa, binugbog at pinahiya. Pangatlo, sinugatan at pinalayas. Grabe yung paglala ng sitwasyon, di ba? At sa huli, ipinadala niya yung pinakamamahal niyang anak. Sa pag-aakalang, siguro naman, igagalang nila siya. Pero anong ginawa nila? Pinatay din siya. At alam na alam ng mga nakikinig na lider, sila ang tinutukoy sa kwento. At para tapusin ang talinghaga, binitawan niya itong matinding sipi. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang siyang naging pundasyon. Isang napakalinaw na pahayag na kahit itakwil siya, siya pa rin ang magiging pinakaimportante sa huli. Pero hindi pa sila tapos. Nagpadala pa sila ng mga espiya para sa isa pang patibong. This time, political naman. Tama ba na magbayad kami ng buwis kay Cesar o hindi? Nako, napakadelikadong tanong. Kung sumagot siya ng oo, galit ang mga Hudyo. Kung sumagot siya ng hindi, ituturing siyang traidor ng Roma. Isang bitag na walang kawala. Pero muli, ang galing ng diskarte ni Jesus. Imbes na sumagot ng oo o hindi, humingi siya ng isang barya. Patingin nga ng isang dinaryo. Kaninong mukha at pangalan ang nakasulat dyan? Iniba niya yung usapan mula sa isang ideya papunta sa isang konkretong bagay. At dito niya, binitawan yung sikat na sagot na sumira sa kanilang patibong. Ibigay ninyo kay Cesar ang para kay Cesar at sa Diyos ang para sa Diyos. Sa sobrang gulat at pagkamangha nila sa sagot niya, wala na silang masabi, nanahimik sila. Okay, so tapos na sa politika, lipat naman tayo sa teolohiya. Parang isang chess match, di ba? Ngayon, ang humarap sa kanya ay ang mga Saduceo, isang grupo na tandaan natin hindi naniniwala sa muling pagkakabuhay. So nagbigay sila ng isang napakakomplikadong senaryo. May isang babae raw na napangasawa ng 7 magkakapatid na sunod-sunod na namatay. Ang tanong nila, sa muling pagkabuhay, kanino siya magiging asawa? Ang totoong layunin nila, gawing katawa-tawa at imposible ang mismong ideya ng muling pagkabuhay. Pero napakakaganda ng sagot ni Jesus. Ipinaliwanag niya na may dalawang magkaibang realidad. Dito, sa panahon natin, oo, nag-aasawa ang mga tao. Pero sa darating na panahon, sa muling pagkakabuhay, hindi na. Sila'y magiging tulad na ng mga anghel at hindi na mamatay. Ibang-iba na, kumbaga, ang mga pagkakaran doon.
At tinapos niya ang usapan sa isang napakalalim na punto. Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Dahil para sa kanya, lahat ay buhay. Pagkatapos nito, wala nang nangahas pang magtanong sa kanya. At dahil nasagot na niya lahat ng kanilang tanong, ito na ang pagkakataon niya. Binaliktad niya ang sitwasyon. Si Jesus naman ngayon ang magtatanong ng isang bagay na hindi nila kayang sagutin. Itinanong niya sa mga guro ng kautusan, paano ninyo nasasabi na ang Mesiyas ay anak lang ni David? Si David mismo, tinawag siyang Panginoon? Isang tanong na direktang humamon sa mismong pundasyon ng kanilang pangunawa. At para sa grand finale, habang nakikinig ang lahat, nagbigay si Jesus ng isang huling matinding babala. Isang direktang pagtuligsa sa kanyang mga kalaban sa harap ng madla. Mag-ingat kayo sa mga guro ng kautusan, sabi niya. Tapos, inisa-isa niya. Mahilig sila sa mga garang damit. Gusto nilang laging binabati sa palengke. Kinukuha nila yung pinakamagandang upuan sa mga sinagoga at mga handaan. Pero sa likod ng lahat ng yan, nilalamon nila ang mga bahay ng mga byuda habang nagpapanggap na banal sa kanilang mahahabang panalangin. Inilantad niya ang kanilang pagkukunwari. So ayan na nga, pinatahimik niya ang bawat tanong. Sinirangin niya ang bawat patibong. Ang tanong na lang ngayon ay, ano ang susunod nilang gagawin? Kung nabigo na silang talunin siya sa salita, anong paraan na kaya ang kanilang gagamitin?